Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Salamat sa pagsama ng Panginoon sa ating pananambahan. At naniniwala po ako na naihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para po sa pag-receive ng kanyang makapangyarihan at banal na salita. So tayo po ngayon ay nasa second installment na po ng ating brand new series in May entitled Under Construction. It means that you are a work on progress. So dito po nakikita natin na plano ng Panginoon na kung saan tayo ay patuloy na lumago, pero ang paglago ay hindi madali. At ang paglago po ito ay sinasadya. May mga hadlang, pero ang maganda dito, napakaganda ng price ng growth. So dito po sa pag-uusapan natin ngayon, napakahalaga po nito kasi dito makikita natin yung stages ng spiritual life ng isang tao. Stages para nang sa gayon, alam mo kung saan ka lalagay. Kailan ka dapat hindi magiging hard sa sarili mo at kailan ka dapat magiging hard o kaya kailan ka hindi magiging hard sa sarili mo o kaya kailan ka magiging mas disciplined sa sarili mo. Kailan ka mas magiging maintindihin lalo sa ibang tao at kailan ka naman medyo mas mahigpit para sa isang tao. Para nang sa gayon ito ay nadidil natin ng mas maayos yung buhay natin at yung buhay ng ibang tao. So let's get started. Alam niyo po, ang stages ng buhay ng isang tao is defined by cultures and religions in many ways. Ito po ay dinidefine yung stages ng buhay ng isang tao, depende sa kultura at depende po sa relihiyon ng tao. For example, in ancient Greece, yung stages of life nila ay masusundan sa 7 baitang. So makikita natin doon yung 7-year na period, yung tinatawag nilang stages of life. But today, most people recognize the human life as having 4 or 5 concrete stages shared by all humans. So dito makikita natin, mapag-aaralan natin sa science na subject natin, na merong 4 o 5 stages ng buhay ng isang tao na kung saan pare-parehas tayo dumadaan doon. So human life can be explained more concretely by looking at these 4 or 5 stages. So number 1, yung tinatawag na egg or seed, doon nagsisimula ang lahat. Pangalawa, yung birth, papanganak na yung ipinagbuntis. Pangatlo, yung growth na tinatawag. So whether ano man ang maging height mo, tiyak yan, ikaw naman ay mag-grow. Lalaki pa rin talaga at di ka naman mananatiling sanggol na sanggol. Pang-apat, ito ay may tinatawag na adulthood. Ito yung pagtanda na, pag-edad ng isang tao. Now, alam niyo po ba ang Christian life ay may stages din? Ang Christian life ay may stages din. By the way, pag sinabing stages, ito ay inaakyat. Ulitin ko, pag sinabing kung ang Christian life pala ay may stages, so ito ay inaakyat para makaakyat ka sa panibagong baitang ng iyong buhay. So let's look at it and then i-evaluate natin yung ating buhay if we are still growing or going nowhere. Ulitin ko, habang pinakikinggan natin itong pinag-aaralan natin ngayon, tignan natin if we are still growing, am I still growing or am I going nowhere? Wala ba pinatutunguhan itong buhay na ito? So ang kagandahan dito, may point of reference tayo. Pagdating dun sa pinatutunguhan natin sa ating buhay, para nang sa gayon, hindi na lang kay sira-sira what will be yung buhay natin. At naniniwala ko lahat ng makakapakinig dito, mas maiintindihan mo yung sarili mo, mas maiintindihan mo yung ibang tao, at mas madidil mo ng maayos yung pinagdadaanan mo sa buhay. I-invite mo yung mga kaibigan mo dito, yung mga mahal mo sa buhay, yung mga kasama mo sa church, sa life group ninyo, at sa network ninyo at naniniwala ako, kahit hindi pa nakakakilala kay Lord, dahil naniniwala ako na kung saan katatagpuin tayong lahat ng ating Panginoon. I want you to open your Bible with me in 1 John chapter 2, verses 12 hanggang 14. 1 John chapter 2, verses 12 hanggang 14. Ito sabi ni Apostle John sa kanyang letter. I write to you, dear children, because your sins have been forgiven on account
of His name. I write to you, fathers, because you have known Him who is from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, dear children, because you have known the Father. I write to you, fathers, because you have known Him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong and the Word of God lives in you, and you have overcome the evil one. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. So mapapansin po natin dito, may tatlong uri ng tao o mga personalidad na kinakausap dito ni John the Beloved o ni Apostle John. Now, mapapansin natin dito may father, may young men, may children. So now, the question is, in what sense is the reference to the father, children, or young men to be taken? Ibig sabihin, ito ba ay iti-take natin as literal? O ito ba ay iti-take natin as figurative? Let me submit to you na itong father, itong young men, at itong children na ito seem to refer to a specific class of Christian. Ito ay nire-refer sa specific class of Christian. At itong tatlong ito would be figurative. Malinaw po na hindi literal na mga uri ng tao o sabihin natin na kalagayan ng isang tao yung binabanggit dito. Why? Tingnan nyo ang kausap dito, little children. Mamaya papaliwanag ko po sa inyo yon. Kausap dito father, kausap dito young men. Sinusulatan ni Apostle John, baby. Ang tanong, makakabasa ba yung baby? Bakit niya kinakausap dito yung baby? So ibig sabihin, hindi ito literal, kundi ito ay specific class ng Christian. So with this understanding, I believe, we find John addressing three basic groups of Christians who are at different stages in their Christian life. Ulitin ko kausap dito ni Apostle John, ina-address niya dito yung three basic group of Christians who are at different stages in their Christian life. So join me on our message today entitled Three Stages of Christian Life. Three stages of Christian life. Ulitin ko, ang kahalagahan nito, mas maiintindihan natin yung sarili natin bilang mga mananampalataya, mas maiintindihan natin yung ibang tao bilang mga mananampalataya, at mas madidil natin ng tama at maayos yung ating sarili, pati yung ibang tao, kasi naiintindihan natin Iba naman ang pagdidil mo pagdating sa baby. Iba naman ang pagdidil mo pagdating sa father. So, three stages of Christian life. So, number 1. Itong first stage na ito, sinabi sa verses 12 and 13c. Sabi dito, I write to you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. Tapos mapapansin natin, verse 13c, I write to you, little children, because you have known the Father. Kung babasahin lang natin ito ng pangkaraniwan, iti-take natin siya, parehas na little children, specifically yung nakalagay dito. But mapapansin natin, actually, magkaiba yung Greek word na ginamit dito. So first stage, ito yung tinatawag na beginners. The beginners, or spiritual infancy. Ito yung mga nagsisimula. Ito yung mga bata pa. So Apostle John called these Christians, yung ina-address niya dito, na unang ina-address niya ay as little children. Actually, dalawang importanteng Greek word yung ginamit dito. Di ba? Little children or dear children sa ibang translation. Tapos pagdating ng 13c, little children naman. Una, sa verse 12, ang ginamit dito na Greek word ay teknion. Etong teknion dito, ang ibig sabihin sa Greek ay little child. O kaya term of endearment din ito minsan. Pero dito, little child. Yung isang ginamit dito sa verse 13c,
Hindi na tekniyon. Pero sa English, kung babasahin mo, pare-parehas. Dear children, little children. Pero magkaiba siya. Because sa 13C, ang ginamit naman ay paidion. Paidion. O tinatawag itong paidia. Dito nang gamit yung pedia. Dito naman sa 13C, infant naman ang ginamit dito. Okay, yung teknion, verse 12, ang ginamit dito, little child. Pagdating sa 13C, infant na, babe. Baby na siya, lad. Ang ginamit dito. So the author uses two different words for little children. Dalawa. Isang teknion, isang pedia or paidion. So magkaiba siya. So now, kung titignan natin ito, pagsasamahin natin siya, there are two things that are true. Mapapansin natin dito sa mga batang ito. First, of course, makikita natin that yung mga baby, they are immature. But ang mapapansin natin dito, sila ay may magulang. Kasi makikita natin, I write to you, little children, because you have known the Father. Pansin niyo, my children, tapos my Father. Now, new Christians, mapapansin natin na madalas yung mga new Christians, parang sila yung nasa mababang parte ng spiritual life. Tama naman. Kasi nga, baby. Mapapansin natin yung tindi ng immaturity ng mga baby Christians na ito. But, new Christians can take encouragement from John. Mapapansin natin dito yung napakagandang encouragement pagdating sa mga baby Christians. Tignan nyo maigi. Sabi sa verse 12 and 13, I write to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name. Your sins have been forgiven on account of His name. I write to you, dear children, 13, because you have known the Father. Dalawang importanteng bagay ang dapat natin maunawaan pagdating sa mga beginners or pagdating sa spiritual infancy na stage ng Christian life. First, beginners in Christ have new life. Ang mga beginners, ang mga spiritually infant na mga mananampalataya ay may bagong buhay na. Sabi sa verse 12, I write to you, dear children, because your sins have been forgiven on account, tignan nyo on account of His name. So ibig sabihin, they are beginners in Christ. Sila ay nagsisimula na, beginner na sila, hindi sa buhay na ito, kundi sa kanilang journey kay Kristo on account of His name. For His name's sake, sa ibang translation. Bakit natin nasabi that beginners have new life? Kasi nga yung word na forgiven. But first, remember that forgiveness is not based upon maturity or perfection. Hindi ka napatawa dahil mature ka o perfect ka. Okay? Napatawad ka on account of Jesus. Nagkaroon tayo ng forgiveness sa account. Naka-account ito kay Lord. Ito maganda. Accounting term siya. O kaya financial term, ibig sabihin, sa kanya pong account ito. Sa kanya po ito. Ngayon, masasabi natin, napatawad ba mga kasalanan natin? Yes. Sa account ni Jesus. Ibig sabihin, hindi masasabing, hindi, baon ka sa utang sa kasalanan. Dati. Pero ngayon, bayad na ako. O paano mo nalaman? Tingnan mo yung sa account ni Jesus mo tingnan. Doon pa lang makikita natin, sinabi ni Lord, di ba, tetelestai, it is finished or paid in full. Now, yung word of forgiven dito, sinabi, because your sins have been forgiven on account of His name. Kaya nga, beginners in Christ have new life. Kasi yung forgiven dito, ito yung aphiemi sa Greek. Ang ibig sabihin ng aphiemi, tignan nyo maigi, to send away, dismiss, pass over, or pass by, give up, yield, resign, to remit, forgive, pardon, to leave, depart, forsake, to leave. Sinabi dito, to leave behind. Ibig sabihin, iniiwan na itong balang mga beginners na ito yung mga may lumang buhay na. Lumang buhay, na iniwan na nila yung lumang buhay at may new life na sila. Ibig sabihin, bagong buhay na. Kanino? Kay Kristo. So beginners in Christ have new life. Iniwan na nila yung lumang buhay nila na kung saan pang impyerno.
at sila ngayon ay may bagong buhay na kay Lord. 1 John chapter 5 verses 11 hanggang 12. And this is what God has testified. Tingnan niyo maigi. He has given us eternal life. And this life is in His Son. Diba? Forgiven on account of Jesus. Sabi naman dito, and this life is in His Son. Tingnan niyo verse 12. Whoever has the Son has life. Whoever does not have God's Son does not have life. So kahit na baby ito spiritually, kahit na baguhan pa lang ito kay Kristo, meron na silang bagong buhay na tinatawag. Second, na encouragement na makikita natin pagdating sa mga baby Christians, hindi lang sila may new life, beginners in Christ have eternal life. So kahit pala baby Christian, ano ba ito? Napaka-immature, palibhasa, hindi pa kasi born again. Ano yun? Hindi ganun yun. Kapag baby ka, ibig sabihin may mga magulang ka na. Ibig sabihin naman dito, mapapansin natin, I write to you, dear children, because you have known the Father. Uy, importante ito. Because you have known the Father. Ibig sabihin, they have fellowship with the Father. Which is John's definition. Pag sinabing, you have known the Father, ito yung ang definition dito ni John ay eternal life. Pag sinabing have known the Father. Ibig sabihin yan ni John, eternal life. Kasi kung babalikan natin dun sa Gospel of John, yung same na sinulat niya, in John chapter 17, verses 2 hanggang 3, tignan niyo po maigi. For you granted Him authority over all people, that He might give eternal life to those you have given Him. Tignan niyo sa verse 3. Now, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. That they may know you. Diba sinabi doon? Dito sa text naman natin, I write to you, dear children, because you have known the Father. So, ibig sabihin, ang mga beginners in Christ, they have, number 1, they have new life. Number 2, they have eternal life. So they may be infants, but they have eternal life. Kahit na bata pa yan kay Kristo, ano na yan, may eternal life na yan mga yan. Hindi sila, hindi pa ligtas ito. Bakit? Immature eh. Hindi, ligtas na nga eh. Anak na nga sila ng Diyos eh. Yung tatay nila sa langit, yung tatay mo sa langit, tatay na nga rin nila eh. So, kaya nga ang gusto ni Apostle John, itong mga batang ito ay magpatuloy. Mababasa natin yung 1 John chapter 5 verse 13 kung pagpapatuloy natin yung pagbabasa ng buong book of John. So, mapapansin natin that the Christian beginners are still, eto nga lang, di ba? They are still more carnal than spiritual. Eto maganda. They are still more carnal. Maiintindihan mo naman eh. Kasi nga, bata pa sila sa pananampalataya. At eto maganda, etong stages na pinag-uusapan natin ngayon, ay hindi ito mababase pagdating sa tanda, pagdating sa age. Kundi mapapansin natin ito pagdating sa nakikita, pagdating sa resulta ng isang tao. Pagdating sa spiritual life, magkaiba siya pagdating sa physical natin na buhay. Tignan niyo po mga kapatid, 1 Corinthians chapter 3 verses 1 hanggang 3. Brothers. Ito tignan niyo Ang term dito ni Apostle Paul naman, brothers, mga kapatid. Bakit? Pare-parehas na sila ng Ama sa langit. Sabi niya dito, mga kapatid, sabi niya sa English, I could not address you as spiritual, but as worldly. Mere infants in Christ. Napansin nyo? Sabi niya dito, brothers, verse 1, I could not address you as spiritual, but as worldly. So, pwede pala na Christian ng isang tao, born again ng isang tao, ligtas ang isang tao, pero may worldliness sa kanya. Kasi bakit daw? Sabi ni Paul, because you are mere infants. Kanino? In Christ na.
Ito pa sabi niya, I gave you milk. Ang bagay sa inyo, milk, not solid food. For you were not ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. For since there is jealousy and quarreling. Katangian pala ng mga worldly. Tignan niyo maigi to. Kasi kino-compare si Apollos, kino-compare si Paul, kino-compare si Cephas, pinagko-compare nila. Parang ang dating pinag-aaway-away pa nila tong mga to. You are still worldly, sabi nila. Sabi ni Apostle Paul sa kanila, for since there is jealousy, masyado pa kayong masisilusin, saka masyado kayong palaaway. For there is jealousy and quarreling among you. Are you not worldly? Are you not acting like mere men? So ibig sabihin, yung mga infant pala in Christ, they are acting like mere men. Ibig sabihin yung pangkaraniwang, yung dating buhay nila, nag-aakto pa, parang ang dating nagmumulto. Worldly ang tawag doon. Kaya nga it doesn't mean na ang isang Christian ay ligtas na, wala ka na makikitang worldliness sa kanya. Baka itong taong ito ay beginner pa lang in Christ. So dapat ganon. So beginners, mapapansin natin, I gave you milk. So spiritual beginners, tanda natin, like the milk of the word. They like the milk of the word. Gusto nila ito. In fact, they are happy, listen to this, with spiritual milk than with meat. Mas masaya sila sa spiritual milk kaysa dun sa meat. Hebrews chapter 5, verse 13 hanggang 14. Sabi dito, anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted or familiar with the teachings about righteousness. Grabe, no? Verse 14, but solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. So, ibig sabihin, ang mga spiritual baby Christians, sila ay mas gusto nila yung milk kaysa meat. So, ibig sabihin, don't be too hard on yourself. Halimbawa, baby Christian ka, masyado kang naiinggit dun. Bakit ganun? Bakit ganito yung attention niya? Bakit ganun siya kasipag? Kasi nga baka baby Christian ka. O kaya naman baka ikaw naman, baby naman, tinuturing mo naman na parang sintagal mo naman pagdating kay Lord. Sindami naman ng mga trainings mo na nakuha. So don't be too hard. Kung ikaw sa sarili mo, don't be too hard on yourself or other baby Christians. But the most elementary thing you can say about a Christian, mapapansin natin, his sins are forgiven. Mapapansin natin, sa ganitong mga mananampalataya, their sins are forgiven. At the same time, they have joined the family of God. Ang importante sa mga baby Christians, sila ay may bagong buhay na. Pangalawa, sila ay may eternal life na. Kaya lang ang kasiyahan nila, may carnality talaga. Napapansin natin na parang walang ang dating, mapahuhusgan mo siya na parang walang pinagkaiba. Hindi, meron. Bakit? Mahilig sila sa mga milk. Yung mabababaw. Kaya wag ka mapipikon doon. Gusto mababaw. Parang ano ba naman to? Wala namang kahilig-hilig to dito sa mga matitinding trainings. Ang gusto niyan siguro mga love, love, love. Yung mga ganyan. Yung mga mabababaw na katuruan patungkol sa pananampalataya, huwag ka mapipikon doon kasi baka baby Christian yan. Kasi baka, ito matindi, baka karnal. Baka may worldliness pa sa kanya na hindi pa siya ganun kalagoy. Napansin mo, yung bata nga, sinatsagaan mo eh. Iyak ng iyak. Itong batang ito, tapos minsan napipikon, minsan nga, kahit na nakakapikon, o minsan naman, nakikita natin, sablay-sablay, pero nakakatawa pa rin. Kasi nga, naiintindihan mo siya kasi bata siya. Ngayon din sa'yo, don't be too hard on yourself or other baby Christians. Nakuha natin yon. So makikita mo naman yan, spiritual milk,
spiritual milk. Ang gusto nila, pagdating sa meat, yung iba parang ang dating pinipilit, o kaya parang yung dating sa iba, parang ang tamad-tamad naman na itong taong ito. Baka baby Christian siya. Ang importante, may new life na siya. At the same time, may eternal life na itong mga beginners na ito. Parte na sila ng body of Christ, ng family of God, and napatawad na ang kanilang mga kasalanan on account of Christ. Number 2, verses 13b at 14b. I write to you, young men, because you have overcome the evil one. Oy, eto, may iba naman. Young men naman. 14b, I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. Second, ito yung mga overcomers. Okay? Ito yung tinatawag na spiritual victory na stage. So mapapansin natin, una, the beginners. Pangatlo, the overcomers. Now, Apostle John called these Christians as young men. Yung isang uri ng mananampalataya, ang tawag ni Apostle John, beginners. Okay? Mere infant. Ibig sabihin, mga baby sa pananampalataya. Pero sila ay may eternal life na and they have new life already. Pangalawa naman, itong mga overcomers. O ito naman yung spiritual victory. Una, spiritual infancy. Pangalawa, spiritual victory. Ito yung mga overcomers. Now, let me submit to you that the expression young men, is figurative din. Okay? It refers to all, male or female, who are strong in the Lord. Kasi kung young men, paano naman yung mga babae? Ibig sabihin, di parte ng church yun. But ito yung mga babae at lalaki na strong in the Lord. At ito pa, verse 13 yon. Verse 14, who have overcome the evil one. Uy, may napagtatagumpayan na sila. Importante rin to. Strong in the Lord. Dati nadadapa-dapa, madalas madapa. Hindi ko sinasabing ang matanda di nadadapa. Pero ang bata, gagabayan mo yan kasi laging nadadapa. Ngayon, malalaman mo, kapag ito ay young men na o overcomers na, itong mga ito, strong. Makikita mo yung tatag nila kaysa dati. Nakuha natin? So ito ay dumaan sa testing, sa oras, sa mga trials sa buhay, at nakakapag-demonstrate na sila, nahahalata na kitang-kita na sa kanila yung pagiging anak ng Diyos. Tatlong importanteng bagay pagdating sa mga overcomers or itong spiritual victory na stage na ito na nakalagpas na sa spiritual infancy. First, overcomers are spiritually consistent. Kapag overcomer na pala ang isang born again na Christian, sila ay spiritually consistent na. I write to you, tingnan nyo, young men, because you are strong. Spiritually consistent. Ang ibig sabihin nito, yung strong dito sa Greek ay firm. Ibig sabihin, firm sila. Ibig sabihin, they are firm, strongly felt, and unlikely to yield. Ibig sabihin lang dito, ng spiritually consistent, yung sinabi dito ni Apostle John na, I write to you young men because you are strong. Ibig sabihin, hindi sila aayaw. Firm nga. May pagsubok na pinagdadaanan, may spiritual battle na pinagdadaanan, pero sila yung hindi umayaw. Ibig sabihin, nasa stage na sila ng pagiging overcomer. Sa inyo po na nakakapakinig dito, na nakakilala ka na kay Lord, nakaranas ka na ba na kung saan maraming mga persecutions na nangyari sa'yo, may mga battles na nangyari sa'yo, matitinding mga temptations sa'yo, hindi ko sinabing di nagkakamali, pero nakakaranas ka na ng panalo sa atake ng kalaban. You have overcome the evil one. Because you are strong, young men. Because you are strong. I write to you, young men. Bakit? Kasi firm kayo eh. Hindi kayo maayaw. Ang daming mga false teacher na dumating sa kanila. By the way, kaya sinusulatan nito. May mga Gnostics, may mga agnostics na dumadating sa inyo. May mga nang nimistulang mga guro na dumadating sa inyo na niloloko kayo, pero napagtagumpayan nyo tong mga to. Kasi bakit? Malakas na kayo.
You are strong. Sinabi dito, you are spiritually consistent. Di kayo umayaw. Pangalawa, overcomers have scriptural conviction. So ulitin ko mapapansin natin, paano ba nagiging overcomer ang isang tao? Bakit siya naging overcomer? Una, spiritually consistent kasi siya. Ibig sabihin, hindi walang atake sa spiritual life niya. Kundi may atake sa kanya, nasasaktan siya, pero hindi siya umayaw. Bakit? Strong, firm. Pangalawa, kaya may spiritual victory o nagiging overcomer ng isang mananampalataya because they have scriptural conviction. Hindi, ito kasi conviction ko. Okay naman yung conviction, kaya lang sa ano yung foundation ng conviction mo? Tingnan natin dito. And the Word of God lives in you. Mapapansin mo na, ang isang overcomer, ang conviction niya, dito na. Hindi sa TikTok, hindi sa social media na nababasa niya. Hindi doon sa kung ano-anong mga katuruan na binabanggit dito. Kahit maganda pa, pag hindi base sa salita ng Panginoon, hindi yun ang pundasyon niya. Ang pundasyon, ang conviction niya, scriptural, biblical, and the Word of God lives in you. Napansin mo? Yung word na binanggit dito sa ibang translation, Satan. Sa ibang translation, evil one. Ano bang pinantalo ni Jesus Christ kay Satan? Di word din. Maniwala ka, kahit si Satan pa mismo ang bumanat sa'yo, kapag nananahan yung salita ng Panginoon, ay, galing no? Psalm 107, Psalm 119, sinabi doon, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Kapag yung salita ng Panginoon nananahan sa'yo, mapagtatagumpayan mo yung mga atake sa'yo ng kalaban. Sinabi dito, I write to you young men because you are strong. Pangalawa, and the Word of God lives in you. Ibig sabihin, ang mga overcomers, kaya sila naging mananagumpay kasi may scriptural conviction sila. The Word of God lives in them. So kung ano, listen to this, kung ano yung kinakain nila, yun din ang lumalabas sa kanila. Di ba? Kaya nga, napaka-importante nito kung ang mga tao, sinabi ni J.C. Ryle, bago bumagsak publicly ang isang tao, bumagsak muna yan privately. Vice versa. Kaya naging mananagumpay yan sa labas kasi naging mananagumpay muna yan sa loob. Ano muna yung meron ka? Ano muna yung pundasyon mo? Kaya bumagsak yan, walang scriptural foundation yan. Kung ano-ano yung pamantayan ng kanyang pamumuhay. Kung ano yung pamantayan ng kanyang Christian life. Kaya importante yung salita ng Panginoon. They have scriptural foundation. The source of their strength. Tapansin nyo, I write to you young men because you are strong. Yung sunatan ko kayo, kasi firm na kayo hindi kayo sumusuko. Sabi dito, and the Word of God lives in you. So the source of their strength and consistency is the Word of God. Kaya sila consistent at kaya sila hindi na madalas madapa kasi may scriptural conviction sila na kahit na si Satanas ang bumangga sa kanila katulad kay Jesus Christ, ay pambihira. You have overcome the evil one, sabi ni Apostle John. Kahit si Satanas, kinakaya nyo. Bakit? May word kayo na kung saan nananahan sa inyo. At yun ang ipinanglalaban nila. Third, overcomers are successful conquerors. Kasi sinabi dito, and you have overcome the evil one. Yung word na overcome dito is the Greek word nikao. Ibig sabihin nito, to conquer. Vanquish, subdue, to overcome, prevail. Ang mga overcomers pala ay successful conquerors. Kaya nga sinabi sa ibang translation, sa 14b, young men, I have written to you because you are strong. Pangalawa, you continue to obey God's message. Kaya sila ay spiritually consistent, sila ay may scriptural conviction. Pangatlo, they are successful conquerors. Bakit? You continue to obey God's message and you have won against Satan. Ang bigat. Dinirekta na itong Easy English version. And you have won against Satan. Ito yung sinasabi natin. Sila ay successful conqueror. Mahalata mo naman yan. Yung dating
Alam mo yon, yung dating temptation sa kanya, halimbawa, yung drugs, ay ang bilis. Makita lang siya noon, maalok siya, nalalaglag pa rin. Pero ngayon, kayang-kaya niya, nakitang-kita na napagtatagumpayan niya na. Hindi na halata sa mukha niya. Napapatunayan din ng ibang tao at siya mismo, makikita mo rin naman, pwedeng sa katawan, pwedeng sa pamumuhay, na no-overcome niya na ito. Overcomers are successful conquerors. Yung mga temptation sa kanya ng demonyo, may napagtatagumpayan na siya doon. You have won against Satan. Again, hindi sila perfect. Ang mga overcomers na Christians, hindi sila perfect, pero may napagtatagumpayan na sila na spiritual battle. At ang matindi, halata ng iba ang panalo nila. Bakit? Nakita ng mga mananampalataya eh. Tapos nabalitaan pa ni Apostle John. Ito, overcomers are successful conquerors. Kaya dumadaan tayo sa stage na ito. Ibig sabihin, umakyat na siya sa stage na ganito. Sinabi natin, hindi lang simpleng age ito, kundi ito ay may pag-akyat, may growth. Ibig sabihin, sinadya niya sa tulong ng Panginoon na umakyat na sa ganitong level. Ayaw ko na ng ganito lang. Okay sa kanya yon, tanggap niya. Ang mga matatanda din naman, umiinom din naman ng milk, kumakain din naman ng iba minsan pagkain ng mga bata. Di ba? Pero hindi na lang yon ang kakayahan nila. Ibig sabihin, kaya na rin nila yung atake ng kalaban sa kanila. Bakit? Kasi may spiritually consistent sila, may scriptural conviction sila, at sila ay successful conqueror na. May napagtatagumpayan na naakatake ng kalaban. Mahalata mo yan. Sa mga kasama mo, sa mga matatagal na, oo, okay sa kanila yon. May milk pa rin, pero mapapansin mo, umaangat na yung level nila. At mapapansin mo, at alam nila sa sarili nila, na may napagtatagumpayan na sila, na atake o temptation ng kalaban sa kanila. Overcomer na sila. Kaya, nakakatakot lang sa mga spiritual baby. Bakit? Binabantayan yan. Bakit? Anytime. Pwedeng mahawa ulit yan, pwedeng bumalik ulit yan. Napaka-weak pa nila eh. Kaya napansin mo, sa mga baby, kinakailangan ng vaccine, kinakailangan ng ganito, kaya babantayan yan. Importante, huwag pahinto-hinto, huwag kang tatama rin sa kanya. Hindi, bata pa yan, hayaan mo muna. Kapatid, maling-mali yun, hindi hinahayaan. Ang baby! Dapat tuloy-tuloy, masusing pag-aalaga ang ginagawa dyan. Kasi mga ibang mananampalataya, hindi, baby pa naman, hayaan mo na lang. Eh, di maagang nawala yan. So, sundan mo agad ng mga trainings na kung saan hindi naman ganun ka gagrabe. Itong mga ito, kaya sabihin na natin, alam mo naman na dali nilang maintindihan, madali nilang makuha ito, basta madali maintindihan. Kaya nga, importante yun na gumawa ka ng paraan, paano nila maiintindihan. Ang atake mo, pwedeng pambata, pero hindi mo pwedeng basta-basta iniiwan yan. Kailangan ng masusing paggabay kasi madalas nadadapa, madalas nahuhulog yan. Hindi pa alam ang gagawin, pero pag umakyat na yan, mapapansin mo, sinadya na nila, tumatayo na to. May kusa na to. Hindi na basta-basta, yung kailangan ikaw ang nagpapakain, ay may kusa ng umatin to. Ay may kusa ng kumuha ng training to. May kusa na tong mag-devotion. Una, ikaw lang ang namimilit. Ang dating parang namimilit. Kasama yan Sa parenting, pati sa leading, kailangan ng controlling sa management. Yung pag di mo kinontrol yung bata, di nahulog yan. Kailangan gagawin mo yun. Ibig sabihin, ikaw talagang gagabayan mo siya. Pag sabihin, parang kinokontrol mo emosyon ko, kaya yung mga kakainin ko, syempre, bata ka pa eh. Napansin natin? Pero darating ang panahon, kahit na tingin-tingin na lang, ay may kusa na to. Ay, napagtatagumpayan na siya. Hindi man siya perfecto, pero alam mo, overcomer na siya. May spiritual victory na siya sa finances niya. Dati, pang sarili niya lang. Ngayon, nakakapagtabi na siya para kay Lord. Alam niya na yung mga katuruan patungkol sa pinansyal, patungkol sa pangangatawan, patungkol sa pag-iisip, patungkol sa spiritual life. Pero eto na yung huli. Verses 13 hanggang 14. Sabi niya dito, I write to you, ito naman, fathers, because you have known Him who is from the beginning. Verse 14, I write to you, fathers, because you have known Him who is from the beginning. So parehas na parehas.
yung statement dito ni Apostle John pagdating sa verses 13 hanggang 14. So number 3, ito naman yung mga disciples. O ito yung spiritual maturity. Una, beginners. Spiritual infancy. Pangalawa, the overcomers. Ito yung spiritual victory. Pangatlo naman, ito naman yung mga disciples or spiritual maturity. So Apostle John called these Christians as fathers. So the expression fathers, again, is figurative. Kasi sa Christian life, di lang naman mga tatay eh. Kung physical ito, asan yung mga nanay? So ibig sabihin, hindi ito literal. It likely refers in this passage to Christians, male and female, who have reached spiritual maturity. So, hindi mature ang mga overcomers. May maturity na yan. Kaya lang, kakaiba yung maturity nitong mga ito. Bakit? First, paano ba magiging spiritually mature? Yung fathers na binabanggit dito, yung tawag niya na fathers. First, be a disciple of Jesus. Kinakailangan, disipulo ka, ibig sabihin learner, follower, student, pupil, apprentice. Ayun ang ibig sabihin ng mathetes. Ibig sabihin na disciple. So be a disciple of Jesus. Now, kasi sinabi dito, tignan niyo verse 13, I write to you fathers because you have known Him. Importante ito, you have known Him. Tapos sa verse 14, I write to you fathers because you have known Him. Yun na naman. According to verse by verse commentary, the perfect tense in the Greek indicates that these mature believers came to a state of maturity. Ano daw? In knowing the Lord. Pumunta na sila doon sa state of maturity in knowing the Lord. They fell in love with the Lord because of their understanding of what He did for them. Iba na yung level ng mga to. Bakit? Hindi na lang sila simpleng may napagtatagumpayan sa spiritual life. Di ba pwede naman yung isang Christian, hindi lang simpleng may napagtatagumpayan na. In fact, the words have known here means they knew God with continuing experiential result. Ibig sabihin, hindi lang ito nakilala because of facts. But ibig sabihin, may personal intimacy na sila kay Lord. Matindi na yung intimate na ibig sabihin, matindi na yung fellowship nila kay Lord. Malalim-lalim na yung intimacy nila sa Panginoon. Tandaan natin, there is a difference between knowing about your president. Nasaan ka man bansa? Malaki ang pinagkaiba na kilala mo o kaya alam mo, kilala mo yung presidente nyo o kilala mo siya personally. Close ka sa kanya. Kaya nga importante dito, because you have known Him. Para pala maging umakyat ka dito sa stage na to at makaranas ka ng matinding spiritual maturity, be a disciple of the Lord. Be a disciple, ibig sabihin matinding pagka-in-love kay Lord, matinding pagsunod sa ating Panginoon. Nai-experience mo yung presence niya, kakaiba yung nararamdaman mo sa Kanya, kakaiba yung nararanasan mo sa Kanya. Kaya lang hindi lang ito. Importante dito makita natin because you have known Him. Okay? Be a disciple of Jesus. Sumusunod, nagmamature, mahal si Lord, mahal niya ang Panginoon, at nangyayari ito dahil alam mo yon, nai-experience niya ang ating Panginoon sa kanyang buhay. Pero pangalawa, paano nangyari ito? Paano ba mangyayari ito sa atin, itong spiritual maturity na ito? Be a disciple of Jesus. Pangalawa, make disciples for Jesus. Ito yung sinasabi ko. Na pwede kasing overcomer ka na, pero hindi mo nare-reach itong spiritual maturity na ito, makinig kang maigi dito, kapatid. Di ba? Pwede naman for the longest time. Dami nga niya napagtagumpayan eh. Kaya nga nandiyan pa rin siya. Nagsisimba, sumasamba. O so pwedeng ma-refer natin, teka lang, overcomer na siya. Kasi hindi na lang siya simpleng beginner eh. Ang dami ng mga pagsubok sa buhay, sa pamilya, sa spiritual life na na-overcome niya.
Pero not necessarily, mararating niya agad itong father na ito. O kaya itong spiritual maturity na binabanggit dito. Why? Kasi ang pagiging spiritually mature, matinding spiritual maturity, first, siya ay disipulo ni Kristo. At the same time, he or she already is making disciple. So make disciples for Jesus. Kaya sinabi niya dito, I write to you, fathers. Yung verse 13 and 14, the word fathers is the Greek word pater. Ang ibig sabihin ng pater na ito, father, an elder, senior, father in age, a spiritual father, or spiritual parent. Ito pala. Ibig sabihin, mataas na yung spiritual maturity ng isang tao, dumating na siya dito, kapag siya ay spiritual parent na. They have produced spiritual offspring by leading others to Christ. Kaya sinabi natin, para maging discipler ka o spiritual father ka, ibig sabihin, first, be a disciple of Jesus. Kasi kinakailangan mag-mature ka eh. Pangalawa, make disciples for Jesus. Tandaan natin, ang discipler, remember, is a mature person who guides and mentor other person in a process of spiritual growth and learning. O siya, ang sinasabi natin, spiritual parent na siya. Ito maganda. Di ba sa verses 13 and 14 nakalagay dito? I write to you, fathers, because you have known Him. Sa 14, I write to you, fathers, because you have known Him. Importante itong phrase na ito sa Bible. You have known Him. Binanggit yan sa Genesis chapter 4, verse 1. Tawag dito, the law of first mention, pagdating sa biblical interpretation. Paano ginamit ito? Yung know. You have known him. You have known her. Binanggit ito, unang minention ito, Genesis chapter 4, verse 1. Sabi dito, Adam knew Eve, his wife. Kaya nga sinabi, ito yung figure of speech na tinatawag. Okay? Adam knew his wife. Ibig sabihin ba nito, nakilala niya ang kanyang asawa? Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang figure of speech na ito, ang ibig sabihin nito, they had sexual relations leading to the conception and birth of Cain. Ibig sabihin, Adam knew his wife. Ibig sabihin, sila ay naglabing-labing mag-asawa at nabuntis sila at nagkaanak sila. Ibig sabihin, nagdiretso ito sa spiritual birth ng isang tao. The same phrase is used again in Genesis chapter 4 verse 25. Adam knew his wife. Adam knew Eve. Ibig sabihin, nagkaroon pa sila ng maraming anak, chapter 4 verse 25, including Seth. Ito rin yung binanggit dito, because you have known him. Nagkaroon ng intimacy. At the same time, nagkaroon na ng spiritual offspring. So, importanteng una, dumaan ka muna sa pagiging beginner. Pangalawa, pagiging overcomer. Mananatili ka at magpagtagumpayan mo yung mga pagsubok na yan. But ang importante rin, umabot ka sa pagiging discipler. Ibig sabihin, spiritual parent. Nag-aakay ka na. Ibig sabihin, nag-aalaga ka na ng mga bagong mananampalataya. Kaya ang spiritual life ay hindi lang nagsisimula, ay hindi lang puro baby. Hindi lang puro milk. Hindi lang puro patagalan. Patatagan din yan. Ulitin ko, ang Christian life ay hindi lang patagalan, kundi patatagan din. You must overcome the evil one. Maging matatag ka. At kapag matatag ka na, nagiging healthy ka na talaga na mananampalataya, eto na, dumadako na tong spiritual maturity na to. Okay? Hindi naman magkakaanak ang 5 years old. Ibig sabihin, nagiging mature na siya dahil sa intimate fellowship niya with the Lord. Pangalawa, nakakapag-produce na siya spiritually ng mga katulad niya. Kaya sinabi sa Matthew 28:19-20, Go therefore and make disciples of all nations. Utos ito sa lahat ng mananampalataya, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey
everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Napansin nyo? O I am with you, presence na naman, intimacy na naman ng Panginoon. Bakit? Kasi gusto rin ng Panginoon na balang araw, maging mature din tong taong ito at siya ay makapag-produce din ng disciple. Remember that one characteristic of a spiritual father is that they reproduce themselves. Isa sa importanteng karakteristik ng spiritual parent, nagre-reproduce na sila ng sarili nila. They lead others to Christ. Nako, tignan mo itong maigi. 1 Corinthians chapter 4 verse 15. Tignan mo you may have 10,000 teachers in Christ. Tignan nyo maigi to. Pwede kayong magkaroon ng 10,000 na teacher kay Kristo. Sabi niya dito. But you don't have many fathers. Through the good news, I became your father in Christ Jesus. Pwede kayong magkaroon ng teacher. Aral ka ng Bible school, attend ka ng School of Discipleship, makikinig ka sa iba't ibang mga katuruan. But you don't have many fathers. Sa pamamagitan ng mabuting balita, sabi ni Apostol Pablo dito, I became your father in Christ. So dumadating pala sa panahon na itong mga ito ay ang mga mananampalataya, katulad ni Apostol Pablo, nanggaling din siya sa beginner Nanggaling din siya sa pagiging overcomer. But dito, I became your father in Christ. Ibig sabihin, na-feed sila, na idala kay Lord, itong mga mananampalatayang ito. Dalangin ko na nawa, ikaw din. Hindi ka lang nabubuhay para sa sarili mong tagumpay. Hindi mo lang pinagtatagumpayan yung mga pagsubok sa buhay mo. Hindi mo lang pinagtatagumpayan yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. Kasama yon. Pero sana dumating ang panahon na mag-akay ka rin sa Panginoon. Na mga tao na kung saan madadala mo kay Lord, nawa, marating mo ito, akitin mo. Sa tulong ng ating Panginoon. Yung may naaakay ka na, nayayaya ka na sa gawain. Alam mo yon, yung may naipoproseso ka na sa paglago kay Lord, ginagawa mo na tong mission natin. Our mission is to make disciples. Paano gagawin yon? Hahayo ka. Makakagawa ka ng disipulo, kaya sabi dito, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teaching them. Tuturuan mo na rin sila. Kaya ang discipleship ay relationship. Ito rin ay intentional na gawain. Marami kayong teachers, pwede kayo magkaroon ng maraming teachers, sabi niya. But you don't have many fathers, sabi ni Apostle Paul. Through the good news, I became your father in Christ. Dalangin ko, nawa may maproduce kang kahit isa muna na mananampalataya kay Lord. May maabot ka, nakatulad mo rin dati, yung buhay, o kaya wala kay Lord, o kaya sabihin na natin, nagliliwaliw sa mundo. Na-imagine mo ba yon? Na sana mapapahamak yung taong yon, kaya lang may taong sumagip. Kaya ang ibig sabihin ng salvation, rescue. Nagre-rescue ka na. Nagpuproduce ka na ng panibagong mga mananampalataya kay Kristo. So what are the 3 stages of Christian life? Again, ang maitutulong sa atin nito, mas maiintindihan mo yung sarili mo at mas maiintindihan mo yung ibang tao. At, ito maganda naman, mas nababantayan mo ang sarili mo. Teka lang, tumatagal-tagal na tayo ng ganito, puro na lang milk to. Ba't ang tamad-tamad ko makinig ng Word of God? Ba't yung attention ko pagdating sa Word of God, parang tamad na tamad ako, baka worldly ka pa. Bis na nakikinig ka ng Word of God, cellphone ka ng cellphone. Nakikinig ka ng Word of God, ganyan. Hindi mo na, yung bata nga Minsan gusto ko nga, nanunood kami sa bahay, magkakasama. Ito mga anak ko, nanunood na dyan, nagse-cellphone pa. Sabi ko, ano bang buhay ito? Ang dami naman nito. Ano ba yung ginagawa ninyo? Tapos mamaya, gusto mo sana nakafocus siya doon. Mamaya, yung attention, span nila, bakit hindi ako nagwawala sa bahay? Kasi alam ko, bata pa itong mga ito. Unti-unti mong tinuturuan. Pero at least, meron na silang, anak ko sila. Yun ang importante doon. At least, nakikinig pa rin sila sa sinasabi mo. Ang bata naman, nakikinig naman yan, di ba? Kaya lang, hindi ganun ka-consistent. Napansin natin? Pag bata, ganun. But ang maganda dito, beginners in Christ have new life. May bago na silang buhay, napatawad na sila sa kanilang mga kasalanan. Huwag mo silang ituring na unbeliever. Dahil may worldliness? Hindi.
Pangalawa, beginners in Christ have eternal life. Anytime na ano man ang mangyari sa mga taong ito, tiyak yun. Rekta sila sa langit. Itong mga ito. Okay? Number 2, the overcomers or spiritual victory. Overcomers are spiritually consistent, firm sila. They have scriptural conviction. Nananahan sila sa kanilang salita ng Diyos at kapag sila namumuhay, ang pundasyon nila, salita ng Diyos. Hindi simpleng salita ng kung sinong mga public figure o sinong mga boses na mapapakinggan ngayon. Ito ang pundasyon nila. Kasi malinaw sa kanila, not heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. The word of God is pure. It is perfect. Magandang pundasyon ng word of God. Pangatlo, kaya sila overcomer kasi may na-overcome sila. Ibig sabihin, they are successful conquerors. May napagtatagumpayan sila kahit di sila perpekto. Pangatlo, na stage, ito yung mga disciplers or spiritual maturity. Paano? Be a disciple of Jesus. Continue to know God. Kung susuko mo yung sarili mo sa Word, lumalaban ka sa iyong relasyon kay Lord. Pangalawa, make disciples for Jesus. Mag-akay ka na rin ng mga taong mananampalataya. Now, as I end this, the Christian life has more in harmony with physical life. Na kung saan, parehas na may mga stages sa buhay. Matindi nito. Para mapunta ka dun sa stages na yon, kinakailangan mo ng growth. Dapat lumalago ka. But when growth, listen to this, does not occur, pag walang paglago na nangyayari, that is a sign of a serious spiritual malady. That is a sign of a serious sickness or disorder. Bakit kaya ganito to? Tagal-tagal na ganito. Baka may seryosong disorder yung taong yan, spiritually. So kinakailangan na check up yun, na de-detect yun. At hanggang dito na lang to. Teka lang, baka kailangan may ma-overcome tayo o kaya may ma-overcome siya na kailangan turo mo sa kanya. Ba't di siya umangat? Bakit may disorder na ganito? Di siya umangat eh. Kaya ang maganda dito, yung bata, ginagamot yan. Okay? Kaya may pedya na tinatawag, ginagabayan yan. Pangalawa, overcomer. Kinakailangan dumaan ka na doon. Okay? At discipler. Now, mapapansin natin na kinakailangan ng growth. Hindi pwedeng hindi. Kasi lahat ng buhay dapat lumalago. Ulitin ko. Kasi ang church is not just an organization. It is a living organism. Ang ecclesia, hindi siya building. Called out once. So lahat ng buhay dapat lumalago. Dumadaan ka sa basic. Beginner, overcomer, and discipler. Now, who among you here want to grow spiritually? Na sinasabi mo, Lord, gusto ko na pong lumago spiritually. Maybe, sa inyo, gusto niya maging discipler. Sino sa inyo ngayon sinasabi, Lord, gusto ko na rin maging discipler? Bakit? Baka dumadating na yung panahon, kaya gusto mo to, because you're already tired of taking people for granted if they go to hell. Pag di mo pa ito nararamdaman, baka hindi pa mo pa nare-reach yung ganitong klaseng maturity. Yung ayaw mo na nakikita lang yung nanay at tatay mo na ganun lang. Hindi ka papayag na mapunta sila sa impyerno. Pasalamat ka, kapatid, na may mga Christian na umabot dito. Kaya ka nandyan. Ginamit sila ng Panginoon sa'yo. Kaya kailangan mo rin mag-grow. Who wants to become discipler? Pagod ka na puro sarili mo lang. Na kahit na gusto mo, kahit may pinagdadaanan ka, gusto mo may mga taong mailapit kay Lord. May mga taong gusto mo rin mag-grow kay Lord. Gusto mo nang may naaakay ka, na isasama mo sa journey mo. Who wants to become disciples today? Ayaw mo nang puro ikaw na lang. Or who wants to become overcomers? Maybe some of you, ito naman yung stage mo ngayon. O gusto mo mangyari na sawa ka ng maging mahinang Kristiyano.
Nasawa ka na parang, alam mo yun, lagi na lang nadadapa. Na kahit na ayaw mo, na binabantayan ka, na parang pinupulis ka, pero sa totoo, kailangan mo siya. Pero sinasabi mo, ayaw ko na nangyayari lagi sa akin to. I want to become an overcomer. Sawa na ako na laging nadadapa. Panahon na rin naman. Para matuto akong tumindig, may pagkukusa na ako. Sa pagdidevotion, may pagkukusa na ako. Sa pag-attend ng gawain, may pagkukusa na ako. Pagdating sa pag-involve sa gawain, sa gastusin sa gawain, may pagkukusa na ako. Sa pag-devotion, who wants to become overcomers? Sawa ka na maging mahinang Kristiyano. Or maybe many of you right now na nakikinig dito, na kung saan gusto mong maging beginner. Ibig sabihin, Lord, gusto ko po magsimula. Kasi hindi ka naman perfect. Kasi alam mo, kilala mo yung buhay mo. Pero gusto mo magsimula. Ang gagawin mo, accept and believe Jesus as your Lord and Savior. Diba? Sinabi natin kanina, dun ka magsisimula. Dun ka magsimula. Little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. Your sins have been forgiven on account of His name. Paano ka mapapatawad at magkakaroon ng bagong buhay? Sa account ni Jesus ka. Ano man ang pamumuhay mo, dun ka kukuha sa finished work ng Panginoong Kristo. Sabi niya, it is finished. Dun sa account na yon. Sino sa inyo ngayon sinasabi, Lord, gusto ko po magsimula ng bagong buhay. Bagong buhay. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito. At kung ikaw ito, kapatid, na nagsisink in yung salita ng Diyos sa'yo ngayon, maybe nai-send lang sa'yo yung video na ito o napadaan ka lang dito sa video na ito o kaya na-invite ka sa unang pagkakataon, sa pangalawang pagkakataon, pero ngayon yung araw na kung saan sinasabi mo, Lord, gusto ko na po ng bagong buhay. Gusto ko po, Lord, magsimula. Sawa na ako sa lumang buhay na to, Lord. Sawa na po ako, Panginoon. Pero Lord, hindi ko alam kung paano dati. Pero ngayon, Lord, malinaw sa akin, sa'yo na ko makukuha ang simula. Sa'yo ako makakapagsimula. Sa'yo ako makakaramdam, Panginoon, makakaranas ng tunay na kapatawaran sa account mo, Lord, hindi sa account ko. Hindi sa account ang kabutihan ko. Hindi sa account ang magandang nagagawa ko. Kundi sa account ang pagliligtas mo, pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo at muli kang nabuhay, Panginoon. Sabi, malinaw sa salita mo, Panginoon, naiintindihan ko ngayon. Kukuha ako ng bagong buhay, ng kapatawaran sa aking mga kasalanan sa account mo, Panginoon. Who wants to have a new life? Who wants to have an eternal life today? Na kung saan hindi mo alam. Anytime na mawala ka sa mundong ito, malinaw sa'yo sa impyerno ka o hindi mo alam kung saan ka pupunta. But malinaw, kapatid, si Lord ang makapagbibigay sa inyo ngayon ng eternal life. So if you want eternal life right now, if you want to have a brand new life right now, mananalangin ako ngayon at sasabay ka sa panalangin ito, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. You will have a brand new life. And you will have an eternal life. Diyan ka magsisimula. Ngayong oras dito, kapatid, so, sabayan mo yung panalangin ito, gawin mong personal, nagmumula sa iyong puso. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. Come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo to na mula sa iyong puso, sabi ni Jesus Christ, na sino man lumapit sa Diyos, ay hindi niya itatakwil. Ano man ang past mo, kapatid, ang importante, yung ginawa ni Lord. Kung account mo lang, kapatid, makasalanan eh. Lumang buhay, madumi. Kaya nga lang, sa account ni Kristo ka kumuha ng righteousness. Meron ka ng bagong buhay.
Ganun lang kadali. Tama. Bakit? Mahirap na yung ginawa ni Lord. Hindi mo na mapapantayan yon. At meron ka ng eternal life. Sinabi ng Bible, John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Sino man tumanggap sa Kanya, manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Kung ikaw ito, kapatid, isa ka ng anak ng Diyos ngayon. Magsimula ka na. Tawarin mo na ang sarili mo dahil pinatawad ka na ng Panginoon. Simula ka na kay Jesus. Simula ka na kay Jesus. And for all of you right now, na madalas nadadapa, nahuhulog, or maybe sawa ka na rin, na puro sarilang iniintindi. Pero sinasabi mo, Lord, kahit may pinagdadaanan ako, gusto ko, Lord, makapag-akay. Lord, parang hindi na ako masaya na puro ako lang. Gusto ko na rin, Lord, may kasama ako na mga nananambahan, may kasama din ako na naglilingkod sa'yo. Panahon na ng paglago, kapatid. Lord, dalangin ko nga po, Panginoon, bigyan mo po ng tibay ang bawat isa. Sa Kanya, Panginoon, na madalas nadadapa, nahuhulog sa pagkakasala. Dalangin ko nga po, Panginoon, ma-reach niya yung victory na, spiritual victory na stage, Panginoon. May he or she become an overcomer, Lord. In the name of Jesus. Mapagtagumpayan niya yung mga tukso at pagsubok na ito, Lord. Hindi man siya perpekto, pero Lord, makikita niya may napaglalabanan na siya at napagtatagumpayan siya. I pray, God, for strength. And I pray, God, sa mas malalim na relasyon sa iyo, dalhin mo rin siya, Panginoon, patuloy. Yung testimony niya, ma-share niya rin sa iba, Panginoon. Yung experience niya sa iyo, Lord, ma-share niya rin sa iba. At dalangin ko nga po, gagawin mo siyang channel din, Panginoon, ng blessing sa ibang tao. May mapagpapalang mga tao, may mga taong makakakilala sa iyo, Lord. May mga taong maglilingkod sa iyo dahil gagamitin mo ang mananampalatayang ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ngayong oras na ito, kapatid, magdesisyon ka na umakyat sa panibagong level. Hingi ka ng tulong kay Lord. Sa mga madalas madapa na sinasabi mo, Lord, gusto ko po umakyat sa panibagong level. Sa mga sawana na namamatay na lang yung mga tao, nawawala, bumabagsak na lang na wala siyang ginagawa. Lord, I pray that you anoint this person, Lord. Maging spiritual parent siya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Just come to Jesus right now. Kausapin mo, Lord, empower me. Patatagin mo ko, Panginoon. Magkaroon ako ng testimony, Lord, ng mga napagtatagumpayan. Testimony, Lord, na napagtagumpayan financially, emotionally, mentally, and above all, spiritually. Na kahit na ang demonyo o si Satanas pa, ang dumirekta sa akin, Lord, kakayanin ko. Because I am founded by your word, God. Lord, I pray that you strengthen this person spiritually, God. Hindi na lang siya, Lord, magsisimula. Hindi na lang siya spiritual baby, Lord. Kundi magiging overcomer na siya, Panginoon. May ma-overcome in the name of Jesus. Lord, fill this person right now with your presence. At ngayong oras na ito, kapatid, hayaan mo na i-touch ni Lord ang puso mo. Maakay mo yung pamilya mo kay Jesus. Maakay mo yung mga mahal mo sa buhay kay Lord. Hindi na lang puro sarili. Hindi na lang tumitibok yung puso mo dahil sa goal mo sa buhay, sa pinagdadaanan mo, sa problema mo, sa emosyon mo. Di paano na lang itong iba? Di ako papayag na mapunta sa impyerno, mga taong ito. Stir our hearts today, Lord. Pagtibayin mo ang bawat isa, Panginoon. Iakyat mo kami sa panibagong baitang ng aming spiritual life, Lord. Oh God. Come on, just surrender everything to God. Lumang buhay. Karnal na buhay. Selfish na buhay.
naiintindihan ka ni Lord dyan sa stage mo ngayon. Pero hiningin mo sa Panginoon na tulungan kang may akyat sa panibagong level ng buhay mo, ng spiritual life mo. Oh Lord, come on, just come to Jesus. Surrender everything to God. Come on for the last time. Lift up your voice. Come to Jesus. Surrender everything to the Lord. Your old life, your selfish life, your present stage. Yes, oh God. Oh God. Oh Jesus. Your will be done, Lord. I surrender. Salamat po, Panginoon. Dahil, Lord, malinaw sa amin, isa kang tatay, Lord. Isa kang tatay. At alam namin, Panginoon, sa pagiging magulang mo sa amin, na intindihan mo kami. Sa panahon ng spiritual baby kami, Lord, salamat. Dahil masaya ka na tinatawag ka naming tatay. Dahil na-acknowledge ka na namin bilang tatay namin sa langit, Panginoon. Salamat dahil nung panahon na kami ay nadadapa, nahuhulog, naintindihan mo kami, Lord. Dahil malinaw sa iyo, Panginoon, na spiritual baby kami, Lord. At nung panahon na spiritual baby kami, Lord, in fact, Lord, umabot kami sa sitwasyon na ito ngayon. Salamat dahil naunawaan mo kami, pero ginabayan mo kami, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil dinadala mo rin kami sa pagiging overcomer, God. Di na lang kami simpleng pabigat sa iba. Kundi, Lord, may pagkukusa na kami. Salamat. At dumating kami sa ganong punto, sa ganong stage ng aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil may mga na pagtatagumpayan na kami. Maybe a lot of people here, Panginoon, nandito na sa stage na ito. O dinala mo na ngayong araw na ito, Panginoon. Tinulungan mo na, Panginoon, na umakyat sa stage na ito. At naniniwala ako, Lord, starting today, may ma-overcome siya, Lord. Mga battles sa buhay, mga napagdadaanan niya, Lord. At marami dito, Panginoon, magiging spiritual parent na, Lord. May mga makakatuwang na kami, ng mga mag-aakay, may puso na sila para sa iba, at hindi lang para sa Kanya, para sa sarili, Panginoon. Salamat po. At ngayong oras na ito, kapatid, salamat sa Panginoon, sa grasya ng Panginoon, dahil may Ama tayo sa langit na dinasamahan tayo sa bawat stage ng buhay natin. Nawa, patuloy tayong samahan ng Panginoon. Maniwala, kapatid, anumang stage ang pagdaanan mo, pagkasama mo si Lord, hindi ka man perfect. Pero tiyak yan, kapatid, mapagtatagumpayan mo yan hanggang dulo. Because you have known the Father. Pag kilala mo na si Lord, kilala mo si Lord, nasasamahan ka hanggang dulo. Hanggat gusto mo siyang tatay, kapatid, kasamahan ka niya hanggang dulo. Ngayong oras na ito, kapatid, seselyuhan natin lahat ng ating napakinggan, lahat ng seed na naitanim sa puso mo, hindi natin hahayaan na manakaw ng kalaban. Ngayong oras na ito, kapatid, magpapatuloy ka kay Lord at magiging mananagumpay ka at mapagtatagumpay mo rin yung buhay ng ibang tao sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. And every time He declare ito ng man of God, the Bible said, receive it and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen
and amen. God bless you all. See you next week. God loves you so much.